Naranasan mo na rin ba na ma-attract sa isang tao pero hindi ka sigurado kung ano ba? Kasi may mga tao talagang hindi magsasabi, hindi kikilos, pero ramdam mong may something. At hindi naman sa pagiging delulu o assuming, may mga tao lang din kasing hindi aamin. Kaya minsan, mapapaisip ka na lang kung dapat bang isakamay mo na ang paggalaw ng baso. Ako si Camille Peng, at ibibigay ko ngayon sa'yo ang 5 signs na attracted din siya sa'yo. Buhay Hacks with Camille Peng. Punta tayo sa number 1, madalas kayong magkatinginan. Yung tingin na alam mong hindi aksidente katulad kapag may nakatitigan ka sa jeep. Iba yun. Eye contact is one of the strongest non-verbal signs of connection. Hindi naman palaging romantic. Maaari lang ding senyales ito ng pagkakaroon ng deep interest sa taong nakakakuha ng tingin natin. Kaya gano'n na lang din yung attention na nabibigay natin, and we feel special kapag yung taong nagsasalita sa harap natin ay nakikipag-eye contact sa atin. Yung kahit boring yung sinasabi niya, mabibigay mo talaga yung attention mo sa kanya. Kaya what more pa kung yung attracted tayo sa isang tao, di ba? Madalas pwede pa kayong magkaiwasan kapag nagkatinginan kayo kasi pwedeng nahihiya. Pero dun sa millisecond na pagsasalubong ng tingin ninyo, parang nagka-slow motion. Yung alam mong may dikit, may lagkit na hinahanap-hanap mo at binibigay-bigay din niya. Number 2, may nag-iiba sa kanya kapag nandyan ka. Tipong kapag nasa isang lugar kayo, nagiging iba siya kapag dating sa'yo. Tumatahimik, biglang nag-aayos, o kaya naman mas nagiging makulit na parang papansin, tapos nauutal, nahihiya. That's because attraction activates physiological changes. Tumataas yung adrenaline natin, yung heart rate, even stress hormones. At sa madaling salita, nagiging hyper-aware sa presensya mo. Kaya ganun na lang din na kapag nandyan yung taong gusto nating i-please, ayaw nating magkamali. Kasi gusto best foot forward. At ginagawa talaga natin yan kapag nandyan yung taong attracted tayo with. But nice number 3, nagiging halata ang mga pagkakapareho nyo. Biglang pareho kayo ng kinahihiligan, same music, same mindset, same memes na rinire-actan at sinishare sa social media. Coincidence? Di ka sure. This is called the similarity attraction effect. People daw kasi are more attracted to those they perceive as similar to them. Take note lang dun sa sinabi kong perceived similarity. Kasi ibig sabihin, pinipili natin na makita yung similarities kesa sa actual na pagkakapareho. Kapag attracted kasi tayo sa isang tao, we tend to create this fantasy world na kung saan unconsciously napipili nating tingnan kung ano yung mga similarities natin sa kanila just to be aligned with each other para ma-prove yung compatibility. Pwedeng sinasadya, pero madalas kusa lang na nangyayari. Tendency lang talaga natin na mas makita at ma-relate yung sarili natin sa mga taong attracted tayo with. Bago tayo mag-move on sa next sign, please don't forget to like, follow, subscribe, share my social media accounts to give support para tuloy-tuloy ang paghahatid ng buhay hacks ni Camille Peng sa inyo. Punta tayo sa number 4, napapansin mong andyan siya madalas sa paligid. Kapag gusto natin ng isang tao, kahit bagay pa yan, lugar o pagkakataon, tendency natin na gustuhin mapalapit dito. Emotionally, lalo physically. Kaya kung napapansin mo na biglang lagi siyang nandyan, kapag recess or break nyo, kapag pauwi ka na o papasok, abot tanaw mo siya, pansin mo same place, same timing. Hindi random yan. It's our tendency to get pulled in. Kaya nga siya tinawag na attraction kasi may kung anong energy na humihila sa'yo papalapit sa kanya. That's why proximity is one of the strongest predictors of attraction. Kaya ganun na rin kung bakit ang hirap-hirap kapag napapalayo tayo sa mga mahal natin. At kung bakit ang hirap ng long distance relationships. Kasi nawawala ang pinaka-basic at importanteng fuel ng attraction, which is
presence. At isa pa na maaaring ginagawa nila, maging ikaw, kung bakit lagi mong gustong magpakita sa taong attracted ka. Kasi meron tayong tinatawag na mere exposure effect. The more we see someone, the more we tend to like them. Kumbaga ba sinasabi dito na the more na familiar sa atin ng isang bagay o tao, mas hinahanap-hanap natin kasi sanay na tayo dito, familiar na. So kung lagi siyang nagpapakita, it's not just random. It's a strategy. Could also be just a tendency na pwedeng subconsciously o consciously na ginagawa natin sa taong attracted tayo. Punta tayo sa number 5, naaalala niya mga maliliit na bagay sa'yo. Yung napagkwentuhan nyo lang yung favorite mong cartoon or anime character o kaya yung reason bakit o paano ka nagkapeklat. Kung saan ka napunta nung nakaraang linggo, naaalala niya lahat yun kahit gaano ka-random. And that's not a normal attention. Ang tawag doon ay selective attention. Kapag attracted tayo sa isang tao kasi, our brain prioritizes information about them. Mas tumitindi yung memory encoding. Sa madaling salita, mas nagiging importante ka sa utak niya. Kaya kahit small detail, big deal para sa kanya. Punta tayo sa number 6, may follow-up pa. Hindi natatapos ang usapan nyo. Yung napapansin mo na kahit tapos na dapat yung conversation, biglang may follow-up, may tanong pa. O kaya naman yung magka-chat kayo sa gabi tapos bigla na lang mapuputol. And then kinaumagahan, magre-reply siya. Sasabihin niyang, uy, nakatulog ako Alam ko yan, tekniko rin nung kabataan ko yun. That could also be because of reciprocal liking. Tayo kasing mga tao, we are naturally drawn to people who show interest in us. So kahit hindi pa naman sure na papunta sa something serious, we tend to extend interaction para ma-maintain yung connection sa mga taong to. Tsaka isa pa, conversation is access kasi. The more they talk to you, the more they get close to you. Mas nakakausap ka nila, mas nakikilala ka nila. Kaya kung hindi napuputol yung usapan nyo, tinitake advantage na lang din yung pagkakataon. And last but not the least, number 7, inaasar kayo ng mga tao sa paligid nyo. Ito underrated pero sobrang powerful. Kasi sino pa nga ba ang best indicator na may attraction sa dalawang tao? Siyempre, yung mga taong nakapaligid sa kanila. Kasi people around pick up on behavioral patterns na maring hindi nyo napapansin dalawa kasi immerse kayo dun sa experience At tayo kasi mga tao, wired tayo to detect social cues. Pwedeng may iba na medyo mabagal lang mag-pick up pero usually sa atin, nababasa at nakikita natin yan dahil sa body language and dynamics ng mga tao. So kapag inaasar kayo, it means may napapansin sila na consistent sa inyo. Di ba na lang kung ikaw, inutusan mo yung mga tropa mo na asarin kayo, set up mo na lang din yun. But let's say out of nowhere lang may nakapansin. Yun ang attraction na hindi talaga mapagkakaila sa dalawang tao. Disclaimer lang, itong mga signs na to hindi ko ginawa para gawin kang delulo o paasahin. As social beings, this is just to make you aware sa mga posibleng dynamics na mapapansin mo sa mga taong makakasalamuha mo sa buong buhay mo. Sabi nga nila, knowledge is power. Pero ako, naniniwalang applied knowledge is. Kaya lahat ng mga matututunan mo dito ay gamitin sa tama at ikauunlad ng buhay mo. Muli ako si Camille Peng. Follow me on my social media accounts, subscribe, listen to my podcast, and share this for more buhay hacks.